Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong i-share sa inyo ang isang post sa Facebook na pinadala lang sa akin. Post ito ni June Abenes. Hindi ko ito kilala. Basta na curious lang ako, na-attract ako sa kanyang post. So basahin ko. Will you follow the Commander-in-Chief to a war with China, knowing that he's even scared of his own wife? Question mark. So, natawa ko at napaisip ng malalim pagbasa ko itong post ni June Abenes. So, dahil hindi ko siya kilala, sinerch ko sa Facebook, nandun nga. Mayroon siyang, ang kanya doon is writer, poet. May 29,000 followers niya. Talagang politically charged yung kanyang mga post. Lalo na dito sa problema sa West Philippine Sea. So, napaisip ako, kahit retired na ako, reservist ako ngayon dahil nag-volunteer ako na mag-join sa reserve pool ng Armed Forces of the Philippines. Ibig sabihin, kung magkagera, pwede pa rin akong ma-recall to active duty. Ano pa naman, malakas pa naman tayo. Pwede pa rin kung kinakailangan. So, idepensa ang ating bayan laban sa mga mananakop. Handa ako niyan. Kaya lang, kung ang aking commander-in-chief ay kagaya sa presidente ngayon, malaking question mark nga. Kung si PRRD o kung si BP Sara, anytime. Kasi pagdating sa mga ganitong sitwasyon, buhay ng nakataya, napaka-importante ang leadership. Kagaya nung Marawi Siege. Napakahirap na giyera yung 2017. 5 months na giyera. Kung ibang presidente pa ang nakaupo noon as Commander-in-Chief, I don't know kung anong nangyari sa Marawi. But with a very strong political will ng isang presidente na handang itaya ang kanyang buhay, handang mag-inspire sa mga sundalo. Biruin mo si PRRD, pumupunta sa frontline. Grabe. Napakalaki ang impact sa mga lumalaban na sundalo at pulis sa Marawi. Yung palaging pagbisita ni PRRD sa frontline sa Marawi noong panahon ng Marawi Siege. Yun ang tunay na leader. Kaya lang ito, grabe itong tanong ni June Abenes. Bahala na kayo kung anong may sasagot nyo. Anyway, bigyan ko kayo ng update tungkol sa kaganapan sa West Philippine Sea. Dito sa Philippine Star, sa isang column, opinion, gearing up versus China, blocking actions near Ayungin Shoal. Tumitindi na talaga ang tensyon sa West Philippine Sea, sa Ayungin Shoal. Every month, yung may resupply and rotation mission ng ating kasundaluhan. Itong pinaka-latest, yung water cannon incident, 1 oras na tuloy-tuloy na pagbomba ng tubig sa ating Navy personnel nag-resupply na nagresulta ng pagka-wounded ng 3 Navy personnel. Yun ang pinakamalala. Ito ngayon, ang response ng gobyerno is pinalakas niya ang National Maritime Council. So may pinirmahan ng presidente na Executive Order number 57 na pinapalakas ang countermeasures sa ginagawang pambubuli ng China
sa West Philippine Sea. So, ang aking analysis, ang Chinese government, naghanda yung counter-response nila sa EO-57 dahil palalakasin na eh. According to retired AFP Chief General Centeno, nung in-interview siya sa Business Mirror, sabi ni General Centeno, si General Centeno ngayon, siya yung Presidential Advisor on Maritime Concerns. Siya yung direct na nagre-report kay Presidente kung anong nangyayari sa West Philippine Sea. According to General Centeno, ito yung kanyang statement sa interview. We have observed that aside from the Coast Guard, we see People's Liberation Army Navy ships within the area. Nako, delikado na ito. Kasi usually, Coast Guard lang ang nandun Chinese Coast Guard. Ngayon, ito na siguro yung response ng Chinese government sa parang kunuhay matapang na response ng PBBM admin. Na baka nag-i-expect ang Chinese government na sa susunod na resupply, baka may kasama ng Navy ship, Philippine Navy ship ba o Allied Navy ship. O inunahan na ngayon ng China. Nandun na yung Chinese Navy ship kasama ang Chinese Coast Guard. Nako, delikado na ito. Militarize na ang area basta mayroong Navy ships. Delikado na. Kaya ito na ngayon ang nangyari. Ang ganda yung policy ng candidate Bongbong Marcos Jr. noong kampanyahan pa, noong May 2022 election. Foreign policy, let's be friends to all, enemy to no one. Ano sinasabi niya? China is our neighbor, is our best friend. Ang gaganda ng mga sinasabi niya noon tungkol sa China Kaya lang, nakakapagtaka. Wala na, yung kanyang independent foreign policy, biglang nawala. Ngayon, totally, nakipag-alyansya na siya sa US at tuluyan na niyang tinalikuran ng China. Kaya ang China, ito na ngayon ang ginagawa. Palaban na rin ang China. So dito ngayon, nakikita ko, nalalagay na sa peligro ang ating bansa. Dahil sa, hindi ko naman sinabing mali ang foreign policy ng Pangulo. He's the chief architect of foreign policy. Yun ang ginusto niya nakipag total alliance na siya sa US. Nawala na yung kanyang balancing act sa pakikipagkaibigan sa China. So, magdasal po tayo kasi hindi tayo handang makipagyera sa China. Unmatched, wala tayong kakayahan. Second most powerful country ang China in terms of economy and in terms of military strength. Ang iniisip siguro ng presidente, nandyan naman ang US. Mayroon naman tayong Mutual Defense Treaty. Ano sa tingin nyo kung magkakaputukan na sa West Philippine Sea, yung may mamamatay na tayong sundalo? Handa kayang lumusob din, depensahan tayo ng US? I doubt so. Matutulad po tayo ng Ukraine. Ganyan ang nangyari sa Ukraine bago yung nilusob ng Russia ang Ukraine. Ano pa lang, grabe yung paasa. Pinaasa ng US ang Ukraine na tutulong sila. So nung nilusob na ang Ukraine, meron bang kahit isang sundalong US na pumunta doon na tumunog? Wala. Pinabayaan lang ang mga Ukrainians na lumaban sa
ang itinulong lang material support. So, ganon din ang nakikita ko. Kung hindi maiwasan ng giyera, pwedeng tumulong ng US, kaya lang yung pakunti-kunting suporta, bala, armaments, ganun lang. Sige, karapatan nyo yan. Inyong teritoryo yan. Ipaglaban nyo. Sige, lumabang kayo. Bigyan tayo ng panlaban. Sinong namamatay? Tayo, Pilipino. Sila, wala, safety lang. Ganon po yun. Proxy war ang tawag nun. Yun ang nangyayari sa Ukraine. Nagsusuporta nga ng US in terms of billions of dollars. Kaya lang, kawawa ang mga Ukrainians. So, sana hindi tayo matulad na maging Ukraine dito sa Asia dahil sa pagdikit ng PBBM admin sa US forces na naglalagay sa atin sa panganib.